Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na 'to 'no, itutuloy natin yung, topic natin dun sa latest upload ko dun sa video na yon 'no, tungkol pa rin sa egg business ito. At para dun sa mga bagong viewer, ah, may nabanggit ako dun 'no, may 3 choices akong sinabi dun para magawa mo yung, egg business. At isa na dun yung mag-put up ka ng layer farm, either backyard, sa semi-commercial or commercial. At yung isa pa ay dun sa yung pwede kang mag-wholesale 'no, wholesaling at saka retailing. Pero meron akong nakaligtaan, meron akong nalimutan. Pero ito hindi naman kasi common na nangyayari 'no. Pwede kang maging middleman. Pero ikaw wala kang hahawakang physical na, itlog na dadalhin mo sa customer mo. Wala kang bubuhatin, wala kang ide-deliver. Pero at wala ka ring perang hahawakan kasi ikaw lang ang makikipag-transact, makikipag-agree sa kung magkano ang presyo, pero 'pag kung bumili yung client mo na ini-refer mo, yun may commission ka. Kaya lang hindi masyadong nangyayari dun. So, okay lang din naman na hindi ko na nabanggit kasi nga, mas preferred ng mga wholesaler at saka kahit yung mga ibang retailer na magwo-walk-in na pagbibigyan naman ng layer farm kung nabibigyan sila paminsan-minsan 'no. Pero yung wholesaler kasi may mga schedule mga 'yan. So, mas preferred nila na pumunta dun sa layer farm kasi para mabigyan sila ng farm gate price, gano'n. Para at least yung wholesaler naman makapagbigay ng mas murang, presyo doon sa reseller or retailer niya. Ngayon, yung link 'no, para dun sa mga hindi nakapanood, kung gusto niyo mapanood yung buong video, ilalagay ko yung link sa description box. Baka sakaling pwede pa naman na maglagay 'no. Hindi pa kasi ako naglalagay. So, first time ko mag-try na maglagay ng link. Tapos, ngayon 'no, kung halimbawa napili mo yung pag-put up ng layer farm 'no, so kailangan meron kang kaalaman 'no. Isa pa dun pala kasi, ang layer farming 'no, dapat matibay ang dibdib mo kasi ikaw ang egg producer, 'di ba? So lahat ng trials, lahat ng, challenges dadaan sa'yo. Tapos, lahat ng mga management dapat, alam mo, kabisado mo 'no, kasi may mga management, feeding management, merong, medication, merong sa tubig, merong lighting management, may manure management, may management ka dapat sa tao, gano'n. So, lalo na yun dun sa semi-commercial at saka commercial. Pero kung backyard, sarili mong ima-manage mo, 'di ba? Sarili mong ma-manage mo, yung manure ikaw na rin magma-manage, so 'di ba? Pero, kung may trabaho ka, daytime job ka, baka mahirapan ka dun sa management ng mga yon kung daytime job ka or day job ka, gano'n. Oo, kung gagawin mo lang na part-time ang layer farming at part-time din ang pagtatrabaho mo do'n, baka parang mahirap 'no? Depende na sa'yo. Tapos yung pagho-wholesale 'no, sa wholesaling, sila kasi, pupunta dun sa layer farm 'no. So, ang egg producer pala kasi sila yung magbibigay ng farm gate price kagaya ng sinabi ko dun 'no. And makikita na natin dito yung, pagkakaiba 'no, yung difference ng tatlong category ng, egg business 'no, yung dun sa ano, ah, egg producer. At meron kang, technical know-how, may dala-dala kang mga kaalaman 'no. Kung wala man or kulang man ang kaalaman mo tungkol sa layer farming 'no, ay, masipag ka dapat mag-seminar, mag-training, magtanong sa mga expert ganyan. Para, meron kang, dala-dalang kaalaman na pagka may hinire kang technical, people mo ay, hindi ka maliligaw, 'di ba? O baka mamaya iba na yung sinasabi ng technician mo, hindi mo pala alam, 'di ba? So dapat meron ka nun. At ang importante pa ay meron kang, farm lot, 'no? Lalo na kung semi-commercial, commercial, meron ka dapat maluwag na, lote na pagtatayuan noon na, malayo sa kabahayan pero accessible sa market. Yung backyard, depende 'no, yung backyard kasi 'pag halimbawa 500 heads na, dapat meron kang farm lot na. Hindi mo puwedeng ilagay yun dun sa backyard mo. So kung 50 heads lang naman, 100 heads siguro puwede 'no, 100 heads, 200 heads kung maluwang ang lote mo at saka medyo malayo ang bahay mo sa mga bahay. Tsaka secured naman 'no, yung may bakod ka gano'n. So para hindi madaling, mahawa ng sakit yung mga, layer mo or hindi rin naman makastorbo sa mga kapitbahay mo, pwede naman siguro yun 'no. Pero dito sa probinsya yun ha, pero ang talagang requirement
ng pagle-layer farm ay meron ka dapat talagang lote na pagtatayuan doon. Yung pagka lalo na kung gipit yung area mo. So dito kasi sa probinsya, allowed yung yung backyard na layer farming ay na poultry farming, no? Layer farming or sa native chicken, no? Allowed kasi usually ang mga lote dito maluluwang, yung malayo sa kapitbahay. Oo, hindi kagaya dyan sa mga ibang probinsya na medyo parang congested na. So, in short, hindi lang yun ang kailangan mo pag gusto mong mag-layer farm, no? Yung wholesaling at saka yung retailing. So, may pagkakaiba ang tatlong 'yan. Oo, kasi itong wholesaler, no, pag wholesaler ka, wala ka namang technical know-how na gaanong aalamin, kundi dapat alam mo lang na yung size ng itlog ay hindi yun kinakapa-kapa. Dapat alam mo na yun ay tinitimbang na sa farm. At marunong ka dapat na tumingin ng yung mga crack, ganyan, para hindi mo makuha doon sa layer farm, 'di ba? Tapos alam mo rin na yung date ng kasi doon sa layer farm, pag yung first in first out, ibig sabihin kung ngayong araw na to na produce, dapat iyon yung unang ma-out bukas. Ganon. So, first in, first out na sinasabi. May mga date dapat. Titingnan mo yung date kung kailan na-produce. Kasi baka mabigyan ka ng luma. Di ba? Kasi pagka walang date, at least alam mo na, itong date na ito, ito pala yung production date niya. Tapos, makikita mo na doon kung luma na yung itlog o hindi. Tapos, siyempre, dapat may puhunan ka naman talaga. Ganon, di ba? Tapos may pang-mobilize ka dun sa pang-move ka dun sa product na dala-dala mo. At yung retailer naman, ganun din, no? Pero itong tatlong klase na to, no? Yung retailing, wholesaling at saka egg producer. Kung ikaw ay egg producer, dapat pare-pareho to na merong marunong sa marketing strategy. Kasi kung hindi kayo marunong sa marketing strategy, hindi kayo makakakalap ng market nyo. So, wala kayong magiging customer. Mabubulukan kayong pare-pareho, no? Diba? So, dapat yun. Marunong kayo dapat makipag-communicate. Dapat may charisma kayo sa mga customer ninyo. Kasi may mga, diba, may mga ibang nagtitinda, sungit. Di ba? Oo. Pero siyempre may mga bumibili dahil no choice, doon na pa rin sila bibili kahit masungit. Pero ang totoo niyan, dapat may karisma ka sa mga tao, sa mga customer para madaling makakuha ng order, madaling makapag-dispose, no? Kasi kahit na retailer, pwede rin kumuha ng advance order. O may itlog ako sa ganitong araw, 'di ba? May darating na itlog sa akin ganitong araw, or magpipick up ako ng itlog sa ganitong araw. Ilan ang trays na bibilin mo? Mga ganun ba? O kaya isang tray sa'yo, ha? O, 'di ba? Ganun yung strategy mo, na-hook mo kaagad. O sige, o, 'di ba? O, so ganun. Yun yung pagkakaiba. Yung risk lang kasi, pare-pareho may risk yan sa handling ng itlog. Oo. Kaya kailangan maingat sa pag-handle. Kasi konting umpog, nabi-break yan, lalo na kung yung itlog ay itlog na ng old. At iyan pa dapat pala ang kailangan malaman mo kung mag-egg business ka. At least dapat marunong kang tumingin ng itlog ng matanda at itlog ng bata. Kasi ang itlog ng bata, mas matibay ang shell kaysa dun sa itlog ng matanda. Ganon. So, para alam mo kung paano mo i-handle yung mga itlog na yon, no? Ganon. Tapos marunong ka rin dapat tumingin ng mga crack, yung mga hairline crack, mga ganyan, ganon. Para at least ma-separate mo, matanggihan mo, no? Mapalitan ng bago. O, yun. At kung wholesaler ka, dapat napapag-aralan mo din yung mga different attitudes ng mga customer mo, mga market vendor, ganyan, mga sari-sari store, iba-iba kasi ang mga ugali, di ba? So, may mga honest, may mga hindi, may mga strategy din. May mga strategy din. Yung
sasabihin sa'yo na, ay, bulok yung itlog na deliver mo sa akin. Sabi niya, oh, hindi naman pala sa'yo yung itlog na yun kasi kinuha dun sa ibang distributor o kaya kinuha ay wholesaler o kaya kinuha yun dun sa ibang farm. O, di ba? Kaya, yun yung mga differences, yung mga pagkakaiba ng tatlong way ng pagnenegosyo sa itlog. At sure ako na baka mayroon pa kung baka may mga nakaligtaan pa ako, no. Marami pa kasi kayo talagang marami pa kasi kayong mapapag-aralan habang tumatagal na magnenegosyo kayo. Habang nandun kayo sa loob ng negosyo na yan, marami kayong malalaman na, ay, oo nga pala, no, ganito pala. So, parang parang subject din yan na minamaster ninyo. So, kailangan, habang bago, may alam ka na, may at least mayroon kang nalalaman. Habang tumatagal, mas marami ka pang malalaman hanggang parang laruan mo na lang yung gagawin mong negosyo. Pati sa mga presyo-presyo, ganyan, sa mga trend, ganyan. At bago ko makalimutan, ngayon, no, 'di ba, bumaba na, napansin niyo sa news, 'di ba? 2 days nang bumaba yung presyo ng itlog. At least actually magkasunod na araw dito sa amin, no. Magkasunod na araw nung isang araw, ang presyo lang ng small ay 200 pesos, no, per tray doon sa wholesaler, kasi from farm na siya tapos wholesaler siya. Tapos ngayon, tinanong ko 190 yung isang tray ng small. Yung medium niya 210. Ganun na. So bumaba. Kasi alam niyo kung bakit? Dagsa ang itlog daw ngayon. Sabay-sabay siguro na nag-peak, ganun. Kasi maraming small ngayon, no? Oh, ganun. So samantalahin ninyo. Samantalahin ninyo kung gusto niyo mag-egg business. Lalo na kung nandito naman kayo sa Pilipinas, yung mga mga OFW, siyempre hindi pa nila magagawa yun siguro, no? Na habulin nila yung babang presyo. Pero kung nandito ka rin lang sa Pilipinas, samantalahin nyo na mag-umpisa ng kahit na maliit na puhunan sa egg business. Wholesale, retail, pwede, di ba? Kasi mura ang itlog. So hindi ka aangal, hindi rin aangal ang customer ninyo dahil mura ang itlog. Mabilis magbenta ngayon ng itlog. So, sana may naitulong ang video ito. Sana nakapagbigay na naman ako ng idea. At yung mga bago, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa mga nag-share ng mga video ko at saka itong channel ko. Hindi lang ako ang natutulungan ninyo, hindi lang itong channel ko, no, kundi pati na rin yung mga ibang tao na nangangailangan ng sagot sa kanilang mga tanong na pwede nilang makita dito sa channel ko. At sa mga new subscribers, salamat. Thank you kasi naisip ninyong mag-subscribe. Yung mga old ng viewer, no, sana mag-subscribe na kayo, nagmamakaawa na. Sana mag-subscribe na kayo. Tsaka yung mga subscriber ko na hindi pa nakakabalik na manood ng video ko, balikan nyo ako. Salamat at sana pagpalain tayong lahat.